Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang iyan ng tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Wow! Sige nga, tingnan mo kasi Marcoleta, tingnan mo kung matatawa ka. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Na-rescue ang 106 bata na inaabuso umano sa isang care facility sa Mexico, Pampanga. Kabilang daw sa mga pang-aabusong ginawa sa mga bata ay pamamalo, pagkadena, pagkulong, pati hindi pagpapakain. Dinala sila sa DSWD facility sa bayan ng Lubao at isinailalim sa counseling. Arestado ang pastor na direktor at nagpapatakbo ng naturang Social Welfare and Development Agency o SWADA. Itinanggi niya ang mga aligasyon. Sa Puerto Princesa, Palawan, arestado ang 5 estudyanteng edad 19 hanggang 25 na pinagkukunan umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Yun ang mga hinihit ng ilang nakunang nangingisay sa mga viral video noong Hulyo. Nakumpiska sa grupo ang synthetic cannabinoid na ginagamit daw sa paggawa ng tuklaw at dahilan ng pangingisay ayon sa PDEA. Nakunan din sila ng marijuana. Sinusubukan pa silang kumukunan ng pahayag. Nagabang sa bahaging ito ng Luzon Avenue sa Barangay Old Talara, Quezon City ang lalaking target ng bypass operation ng pulisya. Dumating ang mga operatiba sakay ng motorsiklo. Ilang saglit pa nagkaabutan ng item at pera. Doon na nila inaresto ang 36 anyos sa sospek. Ayon sa pulisya, taga-deliver ng droga ang lalaki. Hindi pa tukoy ang pinaka-source ng droga na subject ng kanilang follow-up operation. Ang diskarte kasi nila ngayon, yung lalo sa amo niya, manggagaling yung utos sa amo niya na babae na sinasabi niya. So utusan siya, o sige punta ka dito sa isang lugar na ganito, ibibigay yung lugar. Meet up mo si ganito na tao, mag-usap na yung dalawa, iabot mo yung order niya. Nakuha mula sa sospek ang 125 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 850,000 pesos. Ang area of operation niya is madalas sa may Albalara, sa Luzon, sa Culiat, saka sa mga nearest barangay na rin dito sa Quezon City. Madalas niya mga parokyano, yung mga small time din natin na drug personalities sa mga area. Taong 2016 ang maaresto rin ng sospek sa Zamboanga City dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Aminado siyang nadawit ulit ngayon sa iligal na gawain. Wala raw kasi siyang mapasukang trabaho. Dahil sa konting pangangailangan. Minsan nautosan, kumikita ng mga sa 3,000 ganyan. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mabilis ang takbo ng truck hanggang bumangga na nga ito sa Center Island. Natumba pa ang isang poste ng solar light. Nawasak ang harapang bahagi ng truck. Sugatan naman ang driver na dinala sa ospital. Wala siyang pahayag. Kwento ng mga residente roon, posibleng hindi napansin ng driver ang dulo ng Center Island. Humihiling sila na lagyan ng reflector ang bahaging yun ng Center Island para mas madaling makita ng mga driver. Kabilang sa mga inutusan ng Pangulo, ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police. Aalalay naman sa evaluation ng implementasyon ng Child Protection Policy sa mga eskwelahan ang Department of Social Welfare and Development. Dagdag pa ni Castro, hindi ito tutulugan kundi agad-agad aaksyonan ng gobyerno. Matatandang may hindi bababa sa 3 magkakahiwalay na karasa na sangkot ang mga estudyante at naiulat
sa Nueva Ecija, Llano del Sur at Cagayan de Oro City mula August 4 hanggang August 10. Binaaksyon sa mga insidente, iniutos ng DepEd noong nakaraang linggo na magpatupad ng mahigpit na seguridad ang lahat ng eskwelahan. Pinagbabantay na rin ng DILG ang mga barangay tanod sa public schools. Ay, ito isubok lamang po, no? Pero ito talaga yung, as I mentioned earlier, this was the amount that was proposed budget for PhilHealth na nawala, no? Naging controversial po ito. Ito po yung kasama sa National Expenditure Program. And also, Your Honor, Mr. President, alam naman po natin dahil magkasama na po tayo, the amount, those were yung pong katanungan din natin, yung mga funds that are earmarked for PhilHealth, tulad po nung nanggaling sa mga syntaxes, yung pong galing sa PCSO, sa PAGCOR, bagamat ito po nawala nung 2025, saan po dapat dinala, pero dapat po ito maibalik pa rin ho dahil nasa batas po ito na talagang earmark po ito, and it should be used entirely for PhilHealth's use para po sa benepisyo ng mga miyembro nito. So ito po ay part na rin po itong 74.4 billion. Hopefully ito yung breakdown, no, for PhilHealth Premium Indirect Contributors. Supposedly ito yung nawala, no, yung sa mga indigents, seniors, and PWDs na magagamit din po siyempre sa mga pagbayad ng mga dapat bayan ng PhilHealth. Yung 53 billion for the premium of indirect contributors, 31 billion for improvement further of PhilHealth's benefit packages. As we all know, yung po lalo na yung mga Z benefit packages, medyo kahit pa paano to, medyo maganda. Halimbawa, kidney transplant, 600,000, yung pong open heart surgery, about 500,000, and so on. So, may mga pinadagdag po tayo na mga iba pang mga diseases and other mga bagay na pwede pa isama, no? Pati yung dental, isama rin po. And so yun po, yung 53 billion, 31 billion, that's yung 128 billion health insurance and others. So we're hoping that with this, kahit pa paano naman ay yung pong binanggit ng Pangulo na zero balance billing and others, kahit pa paano maging katotohanan, no? It will be a challenge, no doubt, no? Pero kung talaga po naman natin ay sa tingin ko naman ay malaking bagay. And I would say that kahit pa paano kung ito po diretso natin maibibigay ay mararamdaman kaagad ito na ating mga kababayan. Bago ako tumugon, Mr. President, the good gentleman from Cavite would like to interject. With the permission of the Deputy Minority Leader. Yes, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman from San Juan and the distinguished lady from Iloilo, what you're trying to... my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? BICAM, House version, or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero doon po sa BICAM talagang nawala. Mas malaki. How much was realigned in the House version, and how much was realigned under the Senate version, and how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign? Ang natira. Ang natira? Tapos out of the 74 billion? Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct? That is correct. And syntax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law.
That is correct, Your Honor, Mr. In other President. words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na ho yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang, alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam natin, the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the sin tax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the sin tax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? Yung syntax do at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po, paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron, sa Senate may mga abogado, paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Lagi. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, dalawang punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader na si dating Senador Coco Pimentel. Nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmark. Earmark po ng batas tungkol sa buwis, earmark po mula sa mga government-owned and controlled corporations. And pangalawa po, Mr. President, muli kaya po importanteng ma-constitute at ma-convene muli yung Joint Congressional Oversight Committee sa Universal Healthcare Law para iwasto, no, yung mga mali noon, punuin yung mga gaps para hindi po paurong kundi pasulong yung implementasyon natin ng UHC. Yung nabanggit po ng good gentleman from Cavite and San Juan, yan nga po yung kaso na nasa Korte Suprema pa. At sana po kung maagang magkaroon ng ruling dyan at hari nawa alang-alang sa DOH at PhilHealth, mas maaga nang maibalik ng executive yung pondong iyan sa PhilHealth para hindi na kailanganin pa ng Kongreso mag-appropriate parang muli ng 74 billion pesos na yan na talaga namang by laws ay earmark para sa PhilHealth. Maraming salamat sa good gentleman mula sa San Juan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Tiveros. Next to interpolate, Senator Christopher Bongo. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, and I would also like to associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng Universal Healthcare. Yes, we will convene the Oversight Committee on the UHC this year with our local counterparts sa lower house of Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far from the full implementation of the UHC. However, as the good senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID-19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare